Hello guys, kumusta? Ngayong araw, mag-unbox tayo ng Marvel's Gallery PVC diorama from Diamond Select Toys. This time is Avengers Infinity War version ni Black Widow. So, ngayon pangalawang Black Widow na statue na meron ako. Yung una is yung Iron Studios 110 scale, and this time PVC version na Diamond Select. Actually, ang pagkakaiba nila is yung Iron Studio merong distinctive sizes na meron sila, like a scale na 110, 1.8, 1.6, ganun. Unlike sa Diamond Select is by inches lang yung pagkakakilanlan nila, like as 12 inches, 11 inches, ganun, 15 inches, kasama yung base diorama as a whole. Ganun. And pang-apat na Diamond Select na meron ako. First time ko siyang bubuksan, and dahil ngayon lang ako nagkaroon ng space para ma-display sila. And ngayon, sabay-sabay nating buksan. So, ito na nga guys, yung Diamond Select Toys or DST Avengers Infinity War Black Widow PVC diorama. Ayan yung box nya, window box, and 4 side ang window, yan. Nakakapanghinayang yung box, kaso masyadong malaki talaga siya, and sayang sa space. So, ayun, ito siya. Ito yung ilalim. Yan, yung mga code nya. Then, sa likod, Avengers Infinity War, si Thanos and si Black Widow. Konting background about Black Widow and sa artist na nag-sculpt sa kanya. Ayan, Diamond Select Toys. Ayan. Ewan ko bakit si Thanos yung nasa box niya, no? Dapat si Black Widow din. Pero okay naman. So, bubuksan natin. Usually, tulad ng ginagawa ko sa iba, sa ilalim ko binubuksan para just in case, or if in case na gamitin ko ulit yung box niya, is hindi pa maayos pa rin sa ibabaw. Ayan. So, ito siya. Hello. Maganda yung background niya, no? Glossy rin siya. Pero nakakahinayang itapon yung box, pero takaw sa space. So, ito na mismo yung item. Si Black Widow, si Scarlett Johansson. So, ayan. Mostly ng DST is one piece lang siya as a whole. Ayan, wala na yung mga kinakabit-kabit. So, as it is, statue lang talaga siya. Medyo mabigat. Yari siya sa PVC. So, tingnan natin kung kamukhang-kamukha nga. Okay na. Hawig naman ni Scarlett, ni Scarjo. Ayan, yung weapon niya. So, base talaga siya sa Infinity War, yung suit niya. Ayan. Hindi ko alam kung ano tong base niya, kung saan binase yan. So, para siyang container. Ayan. Yari din sa PVC. Ayan. Hawig naman. Tingnan natin yung mata. Ganda. And very simple lang siya. So, ayan na siya guys. Ayan, tingnan natin sa medyo awkward lang yung posing niya, no? Masyado siyang nakapasugod. Ayan.
Medyo awkward lang. Then, parang siya nakatuwad. Although, pasugod na siya na ito eh. Okay naman yung details. Yan. Yung base. Yung suit niya. Sobrang simple lang niya. Ayan. Oops. Yung weapon. Although, nakuha ko lang talaga to sa cheaper price, no? So, hindi na ako magko-complain pa. Ayan. Hawig naman niya, guys. So, I discovered na dapat pala is i-detach to. So, magiging hawak na yung Scarlett dito. Compare the DST into my statue of also Black Widow from Iron Studios. So, tulad nga ng sabi ko, most of the time yung DST is walang identity kung ano yung size niya. So, unlike sa Iron Studios is 110 scale siya. So, pag bibili ka ng DST is malalaman mo na siya sa height kung ano yung height na prepare mo. Kung prepare mo ba yung height niya. And sa Iron Studios, of course, meron silang 110 scale. Doon mo malalaman kung pwede ba silang pagsamahin or i-display together kung maganda sila tingnan. So, yun nga. So, magkaiba na sila ng size. Ayan. So, I prepare of course sa Iron Studios. And dahil mas detailed siya, of course, medyo mas expensive talaga siya comparable to DST. So, sa mga gusto lang talaga magkaroon ng statue ni Black Widow, pwede na to sa mga nag-i-start pa lang din mag-collect tulad ko. And then ayan, so ayan yung comparison, ayan yung size ng Iron Studios in comparable to our DST statue. And of course yung Iron Studios is gawa siya sa medyo mas mabigat, gawa siya sa resin, polystone, ganun. Ayan. And mas kita mo yung detail ng although may video na rin ako about Black sa statue na to, tignan nyo na lang yung video. And mas kamukha siya, mas sawig siya. So there you go guys, thank you very much for watching.